Oh, Mike Abi, gumagawa na naman ng kwentong kasinungalingan mga kababayan. Ito'y tungkol nga sa mga sinasabi ni Senador Robin Padilla. Pero bago tayo magpatuloy, mabati muna tayo ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang ano mga kababayan, itong si Mike Abi, mayroon na naman itong banat sa PDP mga kababayan. At siyempre, kay dating Pangulong Duterte. Talagang yan na talaga yung kaniyang pang-ulam o ginagawang ulam mga kababayan araw-araw. Hindi nabubusog si Mike Abi mga kababayan sa araw-araw pag hindi niya sinisiraan si dating Pangulong Duterte. Ito na naman. Yun na nga, may inamin na daw si Senador Robin Padilla na wala na daw pag-asa ang kandidato o mga kandidato ng PDP. Wala na daw, matatalo na daw. Talaga naman Mike Abi, talagang pinaparating mo sa iyong mga pinaparating mo talaga sa iyong mga taga-suporta yung iyong kasinungalingan. Hindi ba nito alam? Yung pinaka-latest survey ngayon ng Pulse Asia na yung mga kandidato ng PDP umangat sa survey mga kababayan. Nagmaang-maangan ka lang. Isa kang journalist, nasa mainstream media ka, tapos hindi mo alam, tapos yung pinaparating mo sa yung mga taga-suporta na ganito, wala na, inaamin na ni Senador Robin Padilla na wala na, bagsak na talaga sila. Para ba? Pag may nakakarinig, ay hindi na natin iubuto yan, wala, talo na pala yan. Talaga magaling ka gumawa ng kasinungalingan Mike Abi. Mind conditioning yung ginagawa mo para maitanim sa isip ng mga taga-suporta mo o mga nakakarinig sa'yo na ganito, mahina pala yung PDP ngayon. Hindi na natin iubuto yan para nilang masayang yung buto natin. Huwag kayong maniwala sa tao na ito. Walang pagkakaiba ito kay Epifanio Labrador. Tinalakay na rin ito ni Epifanio Labrador na wala na daw. Mahina na daw yung PDP. Yung ayun naman, ang bersyon naman ito ni Epifanio Labrador na maraming pira ang PDP kaso nandoon kay Pangulong Duterte dahil nakakulong, walang pira ang PDP ngayon. Isang bugok din na tao yun. Ito naman, inamin na daw ni Senador Robin Padilla na tagilid na sila. Ang sabi ni Senador Robin Padilla na mahirapan sila sa pangangampanya dahil alam naman ng kanilang grupo, itong PDP laban mga kababayan, na wala silang pera. Hindi katulad ng administrasyon. Itong grupo, itong alkansya ng Bagoong Pilipinas, na nandyan na sa kanila lahat ng resources. May pera sila. Nasa kanila lahat. May ayuda sila. Tapos yung Pangulo pa natin, laging kasama nila kahit na hindi sumusuporta yung mga tao na pipilitan lang pumunta. Dahil tinatawag ng kanilang mga congressman, ng kanilang mga mayor. Dahil sinasabihan sila, pumunta kayo dito kasi may ayuda. May makukuha kayong ayuda. Yan ang gustong ipaparating ni Senador Robin Padilla. Gamitin mo yung utak mo, Mike Abi. Akala ko ba'y napakatalino mo? Ito na mga kababayan, ano? Huwag na natin itong patagalin at talagang ano talaga itong si Mike Abi talaga. Nakaka-high blood. Tusukin din natin yung mata ng karayom nito. At yun ang ano mga kababayan, ano, huwag na natin itong patagalin. Panoorin na natin itong kasinungalingan ni Mike Abi, mga kababayan. Ito na. Ayan na. May mga development na po. Umami na si Robin Padilla, presidente ng PDP Laban, partido ng mga kandidato ng kampo ni Duterte. Nahirapan sila. Hirapan. Lalo na ngayon na si dating Pangulong Duterte ay nakakulong na sa ICC. Ang pag-amin ni Padilla sa pagsasabing kaya sila nahihirapan sa dalawang isyu. Ano? Sa aking paniniwala. Paniniwala mo lang yan, ha? So, in public, inaamin niya, hirap sa pera ang partido nila.
dahil nakulong si Duterte. Pangalawa, sabi ni Senador Robin Padilla, hirap talaga ang PDP dahil walang pira, walang pundo ang PDP. Hindi naman milyonaryo, hindi naman mga bilyonaryo ang mga taga-PDP, kaya hirap sila, lalong-lalo na nakulong itong si dating Pangulong Duterte. Yan man yung patuloy mo, may video tayo papakita mamaya. Ang organisa ng mga supporters sa mga rally, political campaign, at iba pang isyo na pagtalakay tungkol sa mga kanilang dating ginagawa. Dahil sa walang malakas na speaker, doon kasi sa nakaraang mga rally, nung si Duterte hindi pa nakukulong, may mga audience sila, may mga taong nagpupunta pag si Duterte ay darating at magsasalita. Pero pag walang Duterte, at kung sino-sino lang speaker, walang dumarating. Kakunti ang tao. Sila-sila lang. Alam ni Robin Padilla, ramdam na po ang masama at malaking epekto ng pagkakakulong ni Duterte, financially at manpower sa kanilang galawan. Hindi lang sa isyong politikal dahil mag-i-eleksyon, kung hindi sa mga isyu na kanilang matagal nang dinadala at sinasabi sa mga rally against President Marcos or Marcos administration. Yung pag-aming yan ni Robin Padilla, ang ibig sabihin, ramdam na nila. Ramdam niya na humihina ang kailang grupo sa maraming aspeto dahil nga nakulong si Duterte. Pangalawa, nakakanya-kanya pa yung kailang mga supporters, yung mga vloggers nila. Yan lang mga kababayan na talagang gusto talaga ni Mike Abe na sirain itong kampo ni dating Pangulong Duterte na sinasabi niya na inamin na ni Senador Robin Padilla na wala na, bagsak na sila, wala nang panalo. May kabitin na natin yung survey ngayon ha. Kung ano na bang nangyari sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Ito may kabi ha. Ito. Di mo, alam mo naman siguro yung survey. Nagkukunwari ka lang eh. Ito yung number 1 ngayon. Bungo. Senador Bungo, PDP yan. Tanga. Talagang napaka-ingot mo talaga. O sinundan ni Tulfo, Erwin. Ng lakas. Na, ano ba, ilan ba nakuha? Saan na ba yun? Wala. Ito na lang. Ito. Senador Bungo, nakakuha ng 61.9%. Pulse Asia ito mga kababayan ha. Tulfo Erwin, ilan ang nakuha? 51.1%. Tapos pangatlo, Bato de la Rosa. Pang-4, Soto. Pang-5, Cayetano. Pang-6, Bong Revilla. Bakit ito si Bong Revilla? Bakit pang-6 ito? Mga kababayan, Bong Revilla, bakit naging pang-6 to? Lacson, Ping. Pang-7. Revillame, Tulfo, Binay, Lapid, Pacquiao, Salvador. Philip Salvador, umangat. Tapos Villar, Camil. Tapos Aquino Bam. Bakit pumasok sa Aquino Bam? Ito yung isang kandidato na pinangampanya mong dilawan kang hindot ka. Ito, Rodante Marcolita, number 12. Talaga naman, Mike Abe. Huwag ka nang manira pa dahil umaangat na sa survey ang taga-PDP. Isang buwan pa bago ang eleksyon. Marami pang mangyayaring bago. Baka yung mga kandidato mo ay mawala sa listahan yan. At pagdating sa eleksyon, baka magulat ka na lang. Ni isang kandidato mo walang sumakay. Ito mga kababayan, yung pahayag ni Senador Robin Padilla ha. Para talagang maliwanagan itong utak nitong Mike Abe na ito. Mga kababayan, panoorin natin ito. Ito lang. Ngayon, yung aming number 1 crowd drawer, nakakulong. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala akong pera, PDP. Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag-loob na pagkain. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So,
Kaya ako po nasabi na para kaming inalisan ng ulo. Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, eh wala po, nandito nakakulong sa manahin. Kaya nagkaroon po kami ng Yun ang mga kababayan, yan yung sabi ni Senador Robin Padilla. Hindi alam ni Mike Abe na ang pinatatamaan yan, itong administrasyon. Kasi nga, ito si Pangulong Duterte, pag andon sa isang pagtitipo na yan, pag malaman ng taong bayan na nandoon si Pangulong Duterte, magsipuntahan talaga yung tao. Hindi katulad nito si Pangulong Marcos Jr. na kailangan na bigyan pa nila ng pamasahe yung tao na pumunta doon para talagang dadalo lang doon. Kasi nga yung hinahabol ng mga tao na yan, yung ayuda. Itong PDP, walang pira mga kababayan. Walang pundo. Hindi katulad ng alkansya ng buong Pilipinas na marami silang ayuda. Yan yung ibig sabihin ni Senador Robin Padilla. Hindi ibig sabihin ni Robin Padilla na wala na kami, talo na kami, bagsak na kami. Walang pag-amin na ganun. Yun ang mga kababayan, kayo na lang yung bahalang humusga sa mga pinagsasabi nitong si Mike Abe. Talagang alam naman natin na wala nang ibang ginawa itong tao na ito kundi sirain itong si dating Pangulong Duterte. Wala nang ginawa sa araw-araw yan. Lahat ng kanyang programa, parang si Atty. Claire Castro din yan. Halos lahat ng kanyang bukang bibig ay paninira kay Pangulong Duterte. Tandaan natin to si Mike Abe mga kababayan. Pagdating ng 2028, tapos yung maligayang kasinungalingan mo, Mike Abe ka. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Wala tayong bagong komento ngayon, Shoutout na lang tayo kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay E.G. Ferrer, kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Idisa Forby, kay Michelle Bolima, kay Sammy Trabahada Cooper, at sa lahat-lahat na lang at hanggang dito na lang muna once again. This is Ron TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.